Mga pinanggada ko mga kaigsunan, malipay usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon nilang yugton usab nitong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang suheto nagkanayon, Standing in All the Will of God, lesson number 13. 13. Sa samang pagi, kauban nato karon si Brother Jumar Sunggaling. Daghang salamat Pastor ug daghang salamat mga igsuon sa inyong pagsubaybay ninyong programa sa mga nagapaminaw nining taknaa og kaninyo usab nga nagatan-aw nining taknaa. Kamo magahimo sa pagpabilin din ha makig-uban sa atong pagtuon nining taknaa. Okay, mga pinaganda ko mga kapamilya kay igsunon sa dibatan mo pa dayon sa unahan. Stay put, standby lang mo diha sa inyong mga screen, sa inyong mga cellphone. Samtang nagpadayon ta pag-monitor, pag-subaybay sa itong live program. O sa telepon na itong mga kapamilya kay igsunon nga nag-abang via LCM-FM o sa lain mga radio sets or radio FM radio. Ang ginong magapanalangin kaninyong tanan sa pagsugod ato napito ng malang espiritu ang presensya sa Dios sa pagpakiguban kanato atong hiyon sa balik si Brother Jumar Sunggaling. Magampo ta. Dalay gunong silimbahan ng Dios nining taknaa nagapasalamat kami amahan sa imong higayon nga hatag na sab kanamo makahimo na sab kami sa pagtuon nining mga leksyon. Nining paagi Ginoo ikaw lamang magapanalangin kanamo sa kaalam nga langit nun nga among masabtan o makinabuhian ang mga pulong nga among matun-an nining taknaa. Kining tanan namo ginasalig sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Okay, mga pinanggana ko mga kapamilya kay igsunan natong suhito again. Standing in all the will of God. Sa Bisaya. Nagatindog, Mubarog. nagabarug Magabarog diha. sa tanan nga kabubuton sa atong Dios. Sa Mm. to pa walay bisag usa nga gipukan sa tanang kabubuton sa atong Dios. Ang ato ang memory text makita nato sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sa New King James Version nagaingon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. ang basihan sa ato ang pagtuon karon. Nagalangkob kini sa iyang mga kaubanan, sa pantrabaho. Yes. This is the final or the closing portion sa ato ang lesson karon nga quarter o at the same time sa last portion pod sa Colossians nga libro. Yes. Pero kani siya nga ilahang kasinatian sa sulat ni San Pablo paingon sa mga taga Colosas. Doon na po back-up record po si San Lucas. No? So, probably mo ito po sa kinabuhi o sa mga writings po ni San Lucas sa Book of Acts. So, kauban niya dito, Brother Chumar, sila si Barnabas, sila si sa patoy, di mo ko kalito katong uban. Unya, matuan na Yes, sila. ma-mention na ito sa pangalan. Anyway, kung di na ta matingala nga nung connected kay diha sa sulod sa libro sa buhat Pastor no nga naa si Lucas una nagsulat dayon niapas sa after sa half na pud sa book ang life ni San Pablo ang atong makit-an mga igsoon o ato ang madiskubrehan maong sa atong tan-awon pag-ayo hang anong kadaghanan sa iyang letters diri sa katapusan mga greetings ngadto sa mga katawhan or mga brethren nga gusto niya hatagan og mga pahinomdom tungod sa pagpatubo pagyud sa pagtuo sa mga katawan labi na sa shepherding nila or discipleship nga pamaagi. Actually, karon pag-uko kay Balo nga sa commentary program ba. Nada ito yung sulat si San Pablo nga para sa Laodicea. Oo. Nga wala ma-preserve. Nga buhatan pud sa mga tao pod og kanang mga conspiracy Pastor nga. Mga lahi siguro ang mga sinulat dito basig lahi na pud ka doktrina. Pero I'm sure dili gyud to makasumpaki sa kaysa Galatians chapter 1 verse 9. Nga bisan pag manurunda sa langit ang manaog kunya ang pagtulunan nga gidala, ang giwali nga gidala lahi kaysa akong ginawali kaninyo. Ipatunglo niya. So meaning rest be assured katong ug unsa man to iyang sulat nga taga sa Laodicea nga wa na ma-preserve. Uyon gyapon to sa kinatibuk-ang sinulatan ni San Pablo. Yes. Bisan si San Juan nga revelador mo mismo nag-quote sa mahitungod sa iglesia nga mahitungod sa Laodicea. Anyway, mga igsoon padayon ta dinhi sa mga buhat ni San Pablo uban ni ining nagkadaiyang mga katawhan lahi ni nga mga syudad mga igsoon. And kini sila tanan
adunay mga dedication para sa mga katawhan nga mopabilin sa pagbarog diha sa kabubuton sa Ginoo. At the end of the letter of this Colossian book or kaning libro sa Colosas, nagpadala si San Pablo og mga greetings ngadto sa mga katong kaubanan or disciples niya uban sa pagpahinumdom labi na gyud sa ato tanan karon mga igsoon papaghinumdom ka nato nga mo padayon sa pagbarog taliwala sa bagang duot sa mga pagsulay. Ang ilahang magong pag-encourage sa mga believers during the time, it might be orally Oo, tama. or it might be also through letters. Letters. So, si San Pablo, sanglit kay, siyempre nabilanggo siya. So, more on writings, nagasulat siya mo lang. Siya pinakadaghan og mga sulat ngadto sa nagkalaing mga churches sa pagpadasig kanila. Yes. Itong mga pagtulunan diri karon Pastor, 5 ni kabahin din ni. First is the emissaries or sabi ni agents or representatives, no? Mao ba? Ato may sigutan niya mahitungod kang Tychicus. Tychicus and Onesimus sa Colossians 4 ni tanan mga igsoon ang atong mga dugo kanon nga mga pagtulunan. Second is those of the circumcision. Mahitungod kini sa kang Aristarchus, Mark o si Marcos and si Justus nga ginganlan sa bug Jesus. O the instructor nga mao si Epaphras, the beloved and the worldly o sa comparative ni nga life nila Luke and Demas mga igsoon. O lastly mao ang church leaders nga mahitungod kini sa kinabuhi ni Nympha and Archippus. Nalangoy ka ng observation ba? Wala ni sa itong lesson, Brother Jomar. Please allow me. Just an icebreaker sa mga listeners na ito karon. Matod pa nila si San Pablo daw, no, si San Pedro ang unang Santo Papa. Oo. Si San Pedro, something like mga 64 AD, something like. Si San Pablo, mga 100. Oh. So doon ay mga pila katuig ba nga, kung nawala si San Pedro, si San Pablo ang gakuman sa trabaho. Oo. Di ba makita mo nimo? Tinood, Kasi ang nagakuman sa trabaho. Sa ato pa, sa panahon po nga buhi pa si San Pedro, wala po kayo mabasa nga si San Pedro nagkuman sa trabaho. No, Wala, nag-direct sa trabaho tibok kalibutan. So, kini lang si San Pablo maoy makita nimo nga nag-direct sa trabaho. Oo. So para na ako'y maghimog relihiyon. Dito Si San Pablo ang unang Santo Papa, dili San Pedro, di ba? Mao na diha mga kigsunan. So meaning to say, di mo ko plano maghimog relihiyon, sa ato pa dinhi ma-devalidate ang claim sa Roman Catholic Church nga si San Pedro mo'y usa ka unang Santo Papa. Ikaduha pod, kung nahuman namatay San Pedro, di dagan pa magpilakatoy, mga 15 years ay namatay si 10 or 15 years ay namatay si Paul. So, wala pa record nga doon ay mga ni Pauli. Kaya gano'n si Paul man nagkuman. Ang katotoo ni Paul yung tatong may nagkuman, di ba? Nilang Epaphras, nila ni Onesimus, wala man po na-mention. Dili unta si San Pablo kay kuan man. Anyway, that's not our topic. Mga igsoon, kung atong padayonon din sa kinabuhi ni San Pablo mahitungod sa iyang mga letters. Gisugdan na to ganang pastor nga mahitungod sa adunay mga personal nga bahin nga ni visit si San Pablo niining mga nagkadayang mga churches under the city of Rome or the Empire of Rome. And aduna sa mga cities nga wala gyud niya nakabot na personally but through letters iyang nahatagan sa mga pagpadasig. Like the Colossus nga wala na niya naabot apan pinaagi sa iyang letters nga gipadala didto, nakahimo siya sa pagpadala sa mga pagpahinomdom sa mga katawhan or mga believers. Og sa maong paagi sa iyang mga writings, aduna siya mga kaubanan gihapon daay nga mo visit sa iya nga mokuha nini mga letters. Usa sa ila mo si Tychicus nga usa ka igsoon or usa niya ka sa tawagan ni nakahatag og comfort kanya bisan pa fellow minister. Sa nga naghimo siya sa iyang mga letters. Sa ito pa, fellow minister, but pasabot, si Paul was also a minister. No? Dili pari, di ba? Sa claim nila nga si San Pablo kuno pari, but anyway, hindi na may itong topic. Pero ang ako lang point ba, Brother Jomar, nga kaya ka nilang puribahan nga si San Pablo pari sa simbang katoliko. No?
Padayon lang diha. In Colossians 4 verse 7 to 9, nag-ingan pa din ni Tychicus will tell you all the news about me. Magahimo sa pagpahinumdum kanyo mahitungod sa mga balita, mahitungod sa akong kinabuhi o mahitungod kanako. He is a dear brother, a faithful minister, and fellow servant in the Lord. He is coming with Onesimus, one or our faithful and dear brother, who is one of you. They will tell you everything that is happening here. Usa ka mensahe or letter nga pahinumdum sa pagdala dito sa mga katawan sa Colossians, mahitungod sa kinabuhi ni Tychicus, mga igsoon. These letters, ningon pa din were sent through beloved and faithful brothers sa Colossians 4 verse 7. Dinhi nag-ingon on Paul's third missionary journey. Kung namoy mainamduman ng mga map, mga igsoon sa inyong sa book or sa Bible ha, naaman na yung mga, di ba, first journey, second journey ni San Pablo. Sa third journey ni Pablo, he accompanied him, referring to Tychicus, to deliver an offering to Jerusalem. Katong mga panahon, mga igsoon, nga grabing paghangyo sa mga na panahon na crisis ang Jerusalem, Pastor, no? Nga nangayo silang tabang ngadto sa mga nagkadayang mga churches, nakapalibot kanila, lagyo ang mga churches laing-laing nasod. But pinaagi kang Tychicus mo'y yung nagahimo o nagakuyog kang San Pablo para sa pag-collect sa mga offerings na ihatag dito sa mga Jews Kuan sa to. Jerusalem. Kanang gamay murag irony ba. Taas kay sa tanan mga Hudiyo nga gani ang mga churches nga under ni Paul dili na i-recognize halos. Okay, mga Gentiles ko. Kaya kuno wala mga tuli. Oo. Something like sa mga tilang discussion sa una, pero niabot ang panahon nga katong mga halos nila na i-recognize ng mga churches. Mo pa yung nagtabang nila, mo pa yung nagbuhi nila. Oo, tinuod, oo. So mo na nga lesson learned. Dili ta maghimo ko Dili po ta mag-una-una. Oo, tama yun. Pero lesson learned, dili kay ta mag-kuan og kanang mga churches nga dili na to anyway, kamo ni sumpay niya. In Ephesians 6 verse 21, makita ni mga igsoon sa Ephesians 6 and also sa Colossians 4, when Paul was released, so man nga nakahimo siya sa nagawa siya sa iyang pagkabilanggo kay many times nahimo siya nga himong binalanggo mga igsoon. He could have replaced Titus in Crete, si Tychicus. But during Paul's final imprisonment, he was sent as pastor to the church in Ephesus. Siya nahimong usa ka pastor dito sa iglesia sa Ephesus, mga igsoon. Mahitungod kini sa kinabuhi ni Tychicus. Usa ka tao mahitungod kang Onesimus, mga igsoon, unsay kalambigitan usab niya ani nga life kang San Pablo. A slave or runaway, pila ka mahigayon nang hisgot ta ani Pastor nga adunay usa ka slave nga mao si Onesimus nga nilaya siya, pero dito siyang paglayas nahimo siyang believer tungod kay dito siya naabot sa kang San Pablo. Master niya nga mao si Philemon, nga usa sa mga writer or katong gisulatan ni San Pablo or mga sinulat ni San Pablo ngadto kang Philemon. Now, dinhi sa nag-ingon dinhi to treat him or urging him, heartfelt letter in urging Philemon to treat him with Christian affection, and together with Tychicus, he delivered the epistle to the Colossians. Mga igsoon, kung atong tan-awon pag-ayo ang kini mga katawhan ha, mga kinabuhi ni San Pablo o ni Onesimus kauban si Tychicus, adunay mga mubalik tagamay mahitungod sa disciples sa pagkuha ni Jesus Christ. Niadto mga fishers, balik tagamay dito sa katong nahimong fishers of men. Mga igsoon, tan-awon nato pag-ayo. Kadtong mga katawhan nga naglabay sa ilang net. Actually dili sila naginusara dito, mga igsoon ha. Kung atong makit-an, dili naginusara ang mga ships nga naa dito sa Galilee. Kining mga fishers nga naglabay silang net dito, ngit-ngit atong panahon na, pila ka mga higayon. Siguro sa isa sa sulod sa barko, pila ka mga disciples or katong mga katawhan nga naghimo sa pagkuha sa mga ngong isda, pero wala sila nakuha. Labay labay sa laing-laing nga mga sides. Pero niabot si Jesus Christ na
ayaw mo diya glabay, diri mo pikas na part. Ningon siya na, ngan tudloan pa noon mi nga kakaraan na namon himong mangisdaay dinhi. Nga na bitaw mga igsoon. Human sa mong hitabo ni atong dalion gamay, didto na niabot nga nilabay gid sila dito. Yes, nakakuha sila og isda ug nakakita sila sa miracle nga gihatag or gi-provide ni Jesus Christ. Nakita na ilhan nila mismo si Jesus Christ. So atong tan-awon pagayo ba, kato sila mismo kaniadto na ay teamwork na hitabo sa ila ha, na ay sa tawag gani, nagkuyog sila mismo sa maong buhat, but Jesus Christ nga nakakita kanila dili og dili gyud mahitabo mga igsoon. Atong i-relate ha sa personal or i-relate nato sa karon nato ng mga panahon. Bisan daig unsaon nato pagpaningkamot mga igsoon, kita-kita kuyog tanan, dagan dinhi nga maghimog missionary programs or mga missionary journeys, muadto sa mga lagyo kayong dapit para sa pagkabot sa mga katawhan nga wala pa nakabalo sa kamatuoran, muadto sa mga lugar, sa mga balay, daghan kayong mga activities. Pero kung atong tan-awon mga igsoon, wala gyud sila nakahimo sa pagkuha og katawhan kung wala niabot si Jesus Christ. Meaning, ang inspiration sa mga katawhan dili maggikan lamang sa discipleship or dili lang tungod kay daghan ang mga tawo nga nagtinabangay, kundi it is all about Jesus Christ. Tungod sa rason nga mao si Jesus Christ. Katong mga pagpaningkamot nining Tychicus and Onesimus mga igsoon with San Pablo nga nagpabilin dito sa prison, nahimong dako kayo nga pagpahinomdom kanato sa atong mga pagpaningkamot together with our brothers or brethren inside the church. Manginahanglan gyud ta kang Jesus Christ. Gani si San Pablo mismo ha nagpahinomdom kanila nga magpabilin mo sa pagpasalamat, magpabilin mo diya sa Thanksgiving ngadto palik asa to atong memory text ganina. Everything tanang mga butang diha sa mga pagpasalamat nga may tungod kini sa magpabilin kita diya sa pagtulon o sa principle sa Ginoo. So bisan unsaon na to magpaningkamot mga igsoon kung kita-kita ra niyo tanan and ang makita ra sa katawhan maora ang ato ang grupo walay Jesus Christ, mahimo na gyapon kawang mga igsoon. Nagpadayon dinhi those of the circumcision, mubali na ta mga igsoon, mahitungod sa mga representatives man to sila ganina mga kaigsunan. Dinhi sa rows or those of the circumcisions, adunay mga kalibog lang mga igsoon. Una na ta na nganong naghimo ra man og term or naghimo ra mag-phrase si San Pablo mahitungod nining kadtong kining katawhan nga mahitungod sa mga tinuli ra or naghatag siya og sa tawag gani pagpahinomdom sa mga tawo nga ganahan ko aning tawhana tungod kay usa siya sa akong mga kaubanan nga tinuli. Atong sabton mga kaigsunan hakong unsa ang bot ipasabot nini. These are my only fellow workers for the kingdom of God. Kinsa ni siya? Who are of the circumcision, they have proved to be comfort to me. Adunay mga tao kaniadto sa ilang panahon nga bias maghuna-huna tungod kay ang ilang naandan nga ceremony. Sila ra kanang kung kinsa ang mga kaliwatan sa mga Jews maoray makaluwas mo ilang una-una mga igsoon. But si San Pablo aduna siya yung mga kaubanan na not only a Jew but pareho sila og gidala nga mensahe. Mao siya si Aristarchus. Paul strove to break down the walls that divide the church. Gusto niya bungkagon mga igsoon kining mga nag-ulang nga borders sa sulod sa simbahan. Not borders that like literally border or wall, but the ceremonies kaniadto nga gusto ni San Pablo wag tangon sa sulod sa simbahan. Tungod kay nagahuna sila nga kung kinsa ang Hudiyo mo ray makakaplag sa kaluwasan and these Gentiles dili makahimo sa pagkadawat sa kaluwasan tungod sa ilahang mga naandan. But mga kaigsuonan naigi ingon San Pablo, he surrounded himself with collaborators, nining mga representatives, kining atong ipang-mention nga mga tao gaganiha from all over the world. And from diverse backgrounds, Jews and Gentiles, Asians and Europeans work together
in harmony. Diha gyud sa harmony mga igsoon. You know what? Kung magtan-aw ta ninyo sa usa ka music mga kaigsuonan, kung paminawon na nato ang usa lang katugtog bitaw or kining kanta na straight ra bitaw tanan, pangit kini siya paminawon. Oy, kana walay laing tono bitaw mga kaigsuonan. Pero kung lahi-lahi nga mga tingog isagol nimo, nindot kay paminawon mga igsoon, makatandog sa kasing-kasing mga kaigsuonan, makapausab sa kinabuhi sa magpaminaw or sa naminaw. Meaning, kung atong i-relate mga igsoon na ang kinabuhi kaniadtong mga collaborators ni San Pablo kay silang tanan naghatag og mga advice matag usa sa ilang mga churches and also one another naghatag sa mga letters nila para magpa-remind sa mga tao nga mupadayon sa pagbarog silang pagpangalagad. And sa maong paagi mga igsoon, dako kaayo og nakabot ang mensahe. Not only the old world na ilang ginatawag nga mora ang Mediterranean part sa areas, but ni-reach sa pila ka mga nation, pila ka mga tribes mga igsoon. Usa ni ana mao si Aristarchus nga nag-ingon, he was a native of Thessalonica, meaning dili siya Hudiyo mga igsoon ha, kundi usa siya ka tawo gyud nga nagtubo na tawo or nagdako dito sa Thessalonica, and Thessalonica is part of Asia Minor or part of cities of Greeks or sa Greece mga igsoon or Macedonia, meaning dili siya usa ka Hudiyo. Sa Acts 27 verse 2, he had trouble during the riot in Ephesus tungod sa dili na siya about lang sa susulod sa mga congregation, but the riots there is all about those teachers nga from Jerusalem nga moabot sa mga dapit sa mga churches sa outside or dito sa Greek or Greece para magmensahe, mahitungod lamang nga nag-focus sa ilahang traditions as a Jew, not the principle of the Bible mga igsoon. Meaning, maghimo rag kasamok sa sulod sa iglesia. So pahinumdom ba? Kanatong tanan mga igsoon sa sulod sa church. Adunay mga hitabo gyud niya nga moabot lang sa sulod simbahan maghimog sa pagmensahe. Di tanyo magbantay ha, kung di tanyo magbantay. Unsang pamaagi makahimo sa pagbantay, magtuon ta ninyo mga igsoon. Sa atong mga doktrina dili kay pasagdan na nato basta siya kabalo mo wali, sagdan na po nato siya mawali. So, anything ihang mapulong or yung mahimong maatar nga words din ha. Mora po atong tuwan tungod kay wala ta nakahimo sa pagtuon mga igsoon. This Aristarchus, kini si Aristarchus nga igsoon. He accompanied Paul to deliver the offering in Jerusalem. Pareho sila ni Tychicus mga kaigsuonan. He was imprisoned with Paul. Kauban gyud siya ni San Pablo sa sulod sa prisuhan, and sent greetings to the Colossians and Philemon. Dito sa asan na assign si Philemon mga igsoon. Also Mark. Ato na ilan mga kaigsuonan sa pila na to ka mga pagtuon si Mark nga usa ka batan-on nga wala gi-mention kung kinsa or kaning libro sa Mark gi-mention nga kung kinsa siyang pamilya diri. Gi-mention gyud siya nga pag umangkon gyud siya mismo ni San Pablo mga kaigsuonan. The nephew of Paul, first companion, Barnabas, deserted the mission in Pamphylia, and Paul refused to take him in a second journey. Tungod kay naghimo siya og pagmensahe dito, gibilin siya na imong minister sa laing mga dapit. He accompanied his uncle and became a useful evangelist for Paul. Nahimo siyang galamiton yun nga evangelist o magwawali dito ngadto kang San Pablo. Peter treated him like a son, meaning si San Pablo mismo or si San Pedro mismo mga igsoon naga-recognize kaniya sa iyang mga mensahe, and he was the author of the Gospel of Mark. Next, si Jesus. Adunay usa ka tawo sa mga igsoon or collaborator ni San Pablo sa iyang pagmensahe sa katapusang bahin sa iyang mga sinulat. Mao si Justus. Si Jesus sa laing term sa iyang pangalan, all we know about him is that he was Jewish and that he was known by the nickname Justus, or sa Colossians 4 verse 11. Mga igsoon, you know what? Bago ta mobalhin sa laing topic, mahitungod sa pag-ingon ni San Pablo nga these are my fellow workers of the kingdom of God who are of the circumcision.
adunay emphasis din yung mga igsoon. Tungod kay ni adtong panahona kasagaran sa mga teachers nga sa time ni San Pablo naa sila claim nga kanang makahimo sila sa pagmensahe ngadto sa gawas sa Gentiles, but not to give them comfort, but maghatag sa ila og kanibitang kalibog sa una tungod kay instead nga itudlo nila ang mahitungod kang Jesus Christ, ang ilang itudlo mahitungod sa traditions. But Aristarchus is not one of them. Dili siya nahimong kauban nila. Nga naman, that's why gihatagan gyud ni San Pablo og emphasis ang iyang letter mahitungod nga siya sama kanako nga diha usab sa circumcision. Meaning, usa siya ka Hudiyo, pero ang iyang mensahe tunong kang San Pablo. Meaning mga igsoon, kini bitaw mga pagpahinomdom ganina na atong giisgotan nga mohimo tas pagmensahe using the Bible, but ang atong mensahe dili spiritually anchored sa Biblia mga igsoon, makahimo sa paghatag og kalibog ngadto sa katawhan mga kaigsoonan. So tanaw na to mga igsoon, that's why ang mga mensahe tanaw na to pag-ayo na mga questions ba na kadagan og mga magwawali sa palibot unya kato pa yung mga sikat kaayo nga mohimo sa pagmensahe like this apologist mga igsoon sa atong online. Matingala ta na sakalit lang, mukalit sila kawala sa ilang doktrina. Grabing barog sa pagka-Adventista pero mawala sa passing mga exam. Tingala ta, ano man nina kaniadtoon sa daito ang hitabo sa ilang kinabuhi nganong sa pagbarog nila as an Adventist nawala man gihapon ang ilang tinuuhan. Mga igsoon adunay mga bahin ba ato lang i-point gamay para ato masabtan. Sa panahon nga maghimo ta sa pagmensahe, sa panahon maghimo ta sa atong mga pagtuon, hinaut unta nga dili ang atong kinabuhi ang mahimong sentro ngadto sa katawhan. Dili ang atong kinabuhi maoray makit-an or ang atong kahawd sa mo perform, ang atong kahawd sa pag-teach, ang atong kahawd sa pag-reason out, mao ang makita sa tao kundi ang truth mga kaigsuonan. That's why adunay mga hitabo sa atong mga panahon karon nga daghan kay mga mensahero sa palibot labi na sa online mukalit lag kabali ang pagpangalagad. Why? Tungod kay mustand sila atubangan ang tao nga mustand sa atubangan using his name, using his image mga igsoon, not the image of Jesus. Dili og dili madugay mga igsoon, mawala gyud diha sa doktrina ni Jesus Christ. That's why gamito na to mga igsoon ang kaalam nga gihatag sa Ginoo kanato, not using our own knowledge but the wisdom of the Bible. The instructor dinita mga igsoon, instructor usa kini ka kinabuhi ni Epaphras sa Colossians 4 verse 12 nag-ingon pa dinhi, Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you and always laboring fervently for you in prayers that you may stand perfect and complete in all the will of God. Mga kaigsuonan, adunay kinabuhi ni sa Epaphras kani adto nga nagatabang siya sa pagmensahe dito sa Colossae, sa Colossus, also sa Hierapolis nga mga cities ni sa Macedonia and Laodicea and churches he deeply loved. Naghimo sa paghigugma mga igsoon ini nga mga churches. Adunay mga pagpahinomdom si San Pablo kang Epaphras mga igsoon. Atong tanawon. Along with this Epaphras greeting, Paul includes his wishes for the Colossians. First, una niya nga pagampo. They must remain unmoved. Kinahanglan magpabilin sila diha nga dili gyud matarog sa ilang pagpangalagad, especially in the face of the enemy's scheme. You know what? Pagpahinomdom ni Ellen White kanato mga igsoon, kadtong mga tao lamang nagahimo sa pag-fortified sa ilang kaugalingon diha sa doktrina sa Biblia mga igsoon, maoy makahimo sa pagbarog sa katapusang panahon. Meaning kani adto pa lang daan gipahinomdoman na ni San Pablo ang mga katawhan labi na kini mga teachers like Epaphras nga
ang life ni Epaphras usab nagtudlo ngadto sa mga katawhan nga magpabilin kamo diha nga dili matarog sa inyong pagpangalagad. Mga igsoon, dili gid matarog atong pagpangalagad mga kaigsuonan kung aduna tay mga nagpabilin nga kadasig sa pagtuon sa maayong balita. Next, may you be perfect. Kailangan ba may mong walay sayop ang perfect mga igsoon sa pila na kabahin nga atong gisgutan? Ang perfectness dili nagpasabot mahitungod sa wala gyoy mistakes mabuhat. But ginatawag kini og maturity. Being matured mga igsoon, masayod nga or mudawat nga nakasala siya ug muduol balik diha kang Jesus Christ. This perfection is attained through selfless love. Dili selfish love, but a selfless love mga igsoon. Bisan pa ang tibok nimong kinabuhi, dili nimo makitaan para lang makakita ka sa kinabuhi o sa status sa nakapalibot kanimo. Although one always grows in it. Next, may you be complete, to be filled with all that we are capable of receiving from God. Nga igsoon, mahimong complete ang ato ang kinabuhi, mahimong complete ang atong paminaw sa mga butang nga unsa ang atong kinabuhi karon kung atong mabantayan, makit-an nga mahimo tang dependent kang Jesus Christ. That's why ang pahinumdom sa atong lesson o sa emphasis sa atong lesson nga kinahanglan mahimo kitang not a materialistic. Uso ba kay na mga igsoon sa atong panahon karon? Nga mahimo tang materialistic, di ba? Mga kaigsunan, kung atong tan-awon ba, uso kay gyud na sa palibot karon, kasagaran, kung unsay naa-trend dapat naapod sa atong balay. Naapod makita sa atong physical na mga gamit. Naapod makita sa atong karakter. Naapod makita sa image sa ato ang mismo sa atong dagway mga igsoon. Nga naman, bisan pag dili maagwa, dili makaya, dili ma-afford, paliton jud, bisan dili gikinahanglan kuhaon jud. Mga igsoon, dili na mao ang mga pagpahinumdom. Kung atong tanatong lesson, dili gina mao ang kinabuhi nga giampo ni Epaphras ngadto sa mga katawhan. Kun dili iyang mga pag-ampo mga igsoon mahitungod kini sa kinabuhi nga complete, perfect og mapabilinon dinha kang Jesus Christ. The instructor nag-ingon pa dinhi, Epaphras, he instructed the church in Colossae, making the gospel widely known to them. Ang ihang kinabuhi dili ang mao ang nahimong known mga igsoon, kundi ang doctrine and the gospel walay lain kundi ang kinabuhi ni Jesus Christ, ang kamatayon ni Jesus Christ ngadto sa cross, and the resurrection nga iyang gipadayag ngadto sa iyang mga believers o ngadto sa mga katawhan nga mga magtotoo. Paul represents him with 3 titles: a dear fellow servant, usa ka sama niya nga mga servants sa Ginoo para sa pagmensahe. Also, a bond servant of Christ, usa ka sulugoon ni Jesus Christ diha sa buhat mga kaigsunan, and a fellow prisoner. Actually mga igsoon, this is not only kani nga mga terminologies dili lang ni nag-focus mahitungod sa being a prisoner, physical prisoner mga igsoon, kundi as a prisoner of Jesus Christ. Mga kaigsuonan, mahimong ang kinabuhi sa tao dili mahitungod lang sa like a prisoner nga status physically, emotionally, but a prisoner of Christ. Kasi buot ipasabot nini mga kaigsuonan nga aduna kay mga butang nga nabuhat nga bisan pa taliwala sa unsang mga punishment sa palibot, magpabilin nga mobarog ka diya sa kan Jesus Christ. Imo prisoner sa Ginoo. Unsay kinabuhi ni Jesus Christ kaniadto mausab ang kinabuhi nato karon mga igsoon. Kay nahimo ganita gitawag mo bitong gitawag tag Christians tungod kay naga-follow ta sa steps ni Jesus Christ. Naa sa tong kinabuhi ang belief mga igsoon kung unsa ang life or practice ni Jesus Christ. The beloved and the worldly. Adunay comparative dinhi mga igsoon or
naay ikumpara nga study or kinabuhi life nining duha ka tawo mga igsunan may tungod sa mga collaborators ni San Pablo. You know what? Aduna tay mga hunahuna ano na susulod sa circle sa mga small groups. Matingala ta grabe man to siya mo minsay pero nawala man sa pagpangalagad. Grabe man to siya mo dala sa sulod sa small group pero nawala man sa grupo. Nawala man sa passing. Mga igsoon, ang life ni San Pablo kaniadto sama-sama sama jud sa kinabuhi nato karon mga igsoon. This beloved and worldly gibahay ni sila duha. Si Lucas and si Demas. O tama ba? Si Demas, yes. He is Demas. First, ningon pa San Pablo dinhi, Colossians 4 verse 14. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Adunay mga letters kaniadto mga igsoon nga nahimo gyud ni silang nindot kay nga collaborators si San Pablo para sa pagminsay ngadto sa katawhan. But wala gyud nahitabo mga igsoon nga aduna gyoy mga botang nga nahitubong negative din tungod kay si Lucas nagpabilin nga disciple ni San Pablo or fellow servant like Paul sa pagmensahe, but si Demas nawala sa iyang pagpangalagad. Usaon sang hinungdan mga kaigsunan. Dinita kang focus kang Lucas. Author of the gospel, he is Paul, the author of the gospel of Luke and the Acts of the Apostles. So kining duha ka libro mga igsoon si Lucas ang nahimo sa pagsulat nini. He is considered Paul's biographer. Tungod kay ang atong naandan or atong mga nasabtan sa kinabuhi ni Lucas kaniadto is a educator and also a physician. So meaning taas ang iyang pag-eskwela. Also, ang kinabuhi ni San Pablo siya ang naghimo sa mga records. A physician by profession is called beloved. Hinigugma by Paul. He remained with Paul until his death. Nagpabilin gyud siya diha sa pakig-uban kang San Pablo hangtod sa iyang kamatayon. Naigingon din yung mga kaigsoon, if he were only mentioned in Colossians 4 verse 14, he is Demas. Mao kadtong kinabuhi ni Lucas kanya karon Valentines kinabuhi ni Demas would have remained as the faithful collaborators of Paul. The contrast between dinhi mga kaigsunan unsay kalahian sa ilang kinabuhi duha. Sa ilang pagmensahe duha mga kaigsunan si Lucas ato nakita na nagpabilin siya da kan San Pablo, meaning those thoughts, wisdom and knowledge nga iyang nakaplagan diya kan Jesus Christ iyahang gigunitan mga igsoon. But Demas nga nagahimo sa pagminsay pero nawala siya sa pagpangalagad mga igsoon. Why? The contrast between Luke and Demas became a clear over time. Nahimong tin-aw mga igsoon. Luke was loved for his work. Nahigugmaon kayo si Lucas sa iyang mga binuhatan sa iyang buhat diha sa pagmensahe sa mayang balita. While Demas loved the world and abandoned Paul. Usa sa hinungdan mga igsoon nga nawala si Demas sa iyang pagmensahe sa iyang pagpangalagad tungod kay mas hatagan niya bili ang mga butang sa kalibutan labaw pa sa mga butang nga alang sa Ginoo. Mga kaigsunan, usa jud na sa mga hinungdan sa reason nganong adunay mga kaigsuonan nato sa sulod sa iglesia mga wala sa pagpangalagad. Tungod kay mas labaw nga gihatagog atensyon ang mga butang niining kalibutan na labaw pa sa mga butang ngadto nga langit nun. Luke remained steadfast in his hope. Nagpabilin siya dinha nga in accordance diha sa paglaom na iyang nakaplagan sa pagbalik ni Jesus Christ og sa pagtan-aw ngadto sa mga butang nga langit nun mga igsoon. But Demas loved the glory of this world and more than the glory to come. You know what? Mga kaigsuonan, atong tan-awon ato ang kinabuhi, reflect na to karon mga kaigsuonan atong kinabuhi. Kung dinhi lang ta mag-focus mga igsoon ini nga kalibutan na tungod kay mo atong naandan, mo atong natawhan, mao po'y mahimo natong mao na kasagaran nato nga mga prinsipyo no. Mahimo natong pakamatyan. Kay mao gyud ang atong sabtan mga kaigsuonan. But atong tan-awon pag-ayo, aduna pay glory sa future, ano na pay mas labaw pag yun
nga glory or himaya sa unahan mga igsoon. Mao kana ang kinabuhi nga kauban kang Jesus Christ. Busa, dinhi stop loving this evil world. Sumala pa ni Juan sa Juan 1 Juan 2:15. Ato ang undangon ang paghigugma niining daotan nga kalibutan. Stop loving this evil world and all that it offers you. Kung sa mga butang opportunities nga ato nakit-an nga dili gikinahanglan or walay kalabutan sa kaluwasan. Mahimong joke no nga atong una-unaon ba sige matag una-una ang mga butanga wa may labot sa kalawasan na mga ingana nga mga joke din sa mga kabanan. Pero kung atong una-unaon pagayo tama. Nganong magpabilin man ta sa mga butang nga walay labot sa atong kalawasan mga igsoon. For when you love these things, kung sa panahon nga atong higugmaon kini nga mga butang, you show that you do not really love God. Mahitabo ug mahitabo gyud mga igsoon. Kung dinhi ta mag-focus ini nga kalibutan karon ini mga butanga karon. Dili gyud malikayan mga igsoon nga moabot ta sa tumoy nga dili na si Jesus Christ ang atong makit-an. Why? Tungod sa atong pagpili sa mga butang nga dili iyaha sa langit nun nga mga pamaagi. Mga igsoon dinita sa mga church leaders. You know what? Those collaborators of Paul sa iyang panahon mga igsoon. Adunay mga reminders ngadto sa mga katawan nga magpabilin nga mo barog diha sa mga panahon sa kalisdanan. Labi na gyud sa spiritual nga aspect mga kaigsuonan. Nahigingon din si San Pablo sa Colossians 4:15. Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea and to Nympha or Nympha's house. Adunay mga hitabo kaniadto mga igsoon nga usa sa mga hinungdan nga dili nila madawat mga kaigsuonan nga ang babae mohimas pagmensahe. But si San Pablo naghimog mga pahinomdom ngadto sa mga katawhan. Napagay siya greetings mahitungod sa iyang mga friends, those believers and collaborators in faith. Nga mao si Nympha. And daghan pa sila. Daghan pa gyud kinsa pa gani like Dorcas and many more mga igsoon. Ano na yung mga na diri nga si Nympha is not a woman, a female but a male sa mga original text, but mas daghan majority of them nga nagtudlo kaniya nga usa siya ka babae mga igsoon. Paul asked the Colossians to have his letter read to the people of Laodicea, and for them to read the letter he wrote to the Laodiceans. You know what? Ang libro ni San Pablo may tawon sa mga Laodiceans mga igsoon wala tinod dinhi like physical or sa atong Biblia mga igsoon makita nato nga naka-separate yun ang Book of Laodicea. But kung atong tan-awon ang book ni John sa revelation ni Jesus Christ diha kang John. Gimension ba dito nga mahitungod sa Church of Laodicea mga igsoon. Kinabuhi dito sa Laodicea mga kaigsoonan. Therefore, he mentions the two main leaders. Ano na siya i-mentions din ni mga kaigsoonan. Mao si Nympha of Laodicea and Archippus of Colossae. Mahitungod din sa ilang life. All we know about Nympha is that she led a church in a city of Laodicea. And we don't even know if she was a man or a woman since some manuscripts say his house. May tungod sa iyang balay may tungod sa lalaki, his house, other their house, and still others, the majority, her house, meaning usa siya ka babae. So, ano na yung mga question na? Ano na kayo mo lagi pagmensahe ako sa kababae sa iyang panahon? Yes. Kung kaniadto mga igsoon, most probably or majority of them ang mga babae dili mahatagan og proper education, but dili gyud mahitabo mga igsoon nga wala divine inspiration mahitungod kanila. That's why nay mga gingon gi-mention diya sa book diya sa Bible mahitungod kang San Pablo nga dili niyo hatagag panahon nga mosulti ang babae sulod sa church. It is because dili na siya nag-refer mga igsoon mahitungod sa
like feminism or sa sexist mga igsoon, but nagtudlo na siya tungod kay kani adtong panahon na ang mga babae walay proper education, but does not mean nga dili sila makahimo sa pagmensahe mga kaigsoonan, labi na sa atong panahon karon mga igsoon nga daghan pa gani ang babae nga naay proper education, no, kaysa sa lalaki. Also, Archippus, Philemon's son, anak ni Philemon, mga igsoon, a native of Colossae, meaning also a Gentile, and was at some point a companion of Paul. Adunay hitabo gyud nga nahimong kauban sila ni San Pablo. Paul asked him to continue working in the ministry as a deacon, a pastor, or an elder of the church in Colossae. You know what mga igsoon, pila na kahigayon atong gibasa karon sa atong pagtuon, wala yung mention diri may tungod sa priest. Only kasagaran sa ginlitok diri is pastors or elders. No, mo ni mga question mga kaigsoon no. Nganong wala may priest diri. Unsa kay buot pa sa batyan. Gisugdan ganiya sa atong pagtuon mga kaigsoon. You know what? These church leaders mga igsoon nagpabilid nga nagbarog sa ilang pagpangalagad, taliwala sa ilang mga hagit sa kinabuhi, like Nympha nga usa ka babae pero naghimo sa pag-lead sa sulod sa iglesia, and also Archippus nga nagpabilin nga nahimong leader, taliwala pa sa kagubot sa doctrinal issues sa panahon sa Colossians. But kining tanan mga igsoon nagpabilin sila nga mibarog diha sa pagtulon-an ni Jesus Christ. In service, sumala pa ni Sister Ellen White. Christ Triumphant February 9, nag-ingon din service for God demands the whole being, heart, mind, soul, and strength. Ang atong serbisyo mga igsoon, ang gusto sa Ginoo diha, ang serbisyo nato diha kaniya nagkinahanglan og tibuok nga kasing-kasing, tibuok nga huna-huna, tibuok nga kalag, og tibuok nga kusog. Without reservation, we are to give ourselves to God. Wala gyoy mga kaigsoonan nga ibilin mga igsoon. Kinahanglan atong i-offer tanan atong kinabuhi diha kang sa Ginoo, that we may bear the image of heavenly instead of image of the earthly. Wala gyud tay laing paagi mga kaigsuonan nga mahimo tang angayan sa tubangan sa Ginoo, labi na diha sa panahon sa ato ang pagka-servanthood mga kaigsuonan sa pagmensahe sa mayong balita, kundi ang pagtugyan sa tibuok nato nga kinabuhi diha kang Jesus Christ. Why? Sumala pa sa gimension ni San Pablo sa panahon nga iyang gidawat si Jesus Christ, sa iyang pagkamatay diha sa bautismo, ug sa iyang pagkabanhaw, dili na siya kundi mao na si Jesus Christ. Mao hinungdan mga igsoon nga makahatag og dugang or labi na gyud nga kadasig kaisog nga magpabilin nga mobarog diha sa atong pagpangalagad. There must be a quickening of sensibilities that the mind may be fully awake to the work to be done for all classes, high and low, rich and poor, learned and ignorant. Walay pilion mga igsuon. Makahimo kita sa pag-approach sa matag usa kanila, walay pilion bisan isa mga kaigsuonan kung kinsa ang dapat makadawat sa mensahe. Kundi dapat tanang mga klase sa tao, tanang klase sa tribo, tanang klase o grupo sa mga katawhan, komunidad, kinahanglan makahimo sa pagdawat sa mensahe. We are to reveal the tenderness shown by the great shepherd as he gathers the lambs in his arms and carefully guards his flock from harm and leading in safe path. Usa sa paagi mga kaigsuonan sa pagpakita ni Jesus Christ sa iyang being a shepherd, mao ang pagtan-aw ngadto sa katawhan nga dili mahitumpawak sa kadaotan. Mao pud atong pagkinabuhi unta mga igsuon. Makita na to mga kaisan, while we standing here in all odds mga kaigsuonan, kinahanglan magpabilin ta nga magtan-aw usab ni adtong mga katawhan sa palibot kanato nga makahimo sila
sa pagbarog usab sa ilang kinabuhi diha kang Jesus Christ. Sumala pa sa atong uluhan sa atong pagtuon nining taknaa mga igsoon, standing in all the will of God. Diha mga kaigsuonan sa kabubuton sa Ginoo. So meaning, bisan bagsaon itong pagbarog mga kaigsuonan kung dili man na diha din in accordance to the principle of the Bible and also sa character ni Jesus Christ, mahimo lang kawang atong pagpangalagad mga igsoon. Nagpadayon din Christ followers are to show his tenderness and sympathy, and they must also show his intensity of desire to impart the truth that mean eternal life to the receiver. Mga igsoon, kung atong tan-awon pag-ayo ang atong pagtuon ining taknaa, kinahanglan atong makita usab nga like Paul nga nagkinabuhi kaniadto uban sa iyang mga collaborators, wala sila nag-isip sa ilang kaugalingon lamang nga or nagtan-aw lamang sa ilang kaugalingon nga maoray makakaplag sa kaluwasan. That's why those letters mga igsoon, those reminders, comforts, and messages, doctrines ngadto para sa mga believers, para tong tanan nga ang mga tao makakaplag og kaluwasan, makakaplag kang Jesus Christ. Mao magi pinaka-great gospel na gigunita ni San Pablo mga igsoon. Sa pila ka mga higayon nga mga sa iyang letters bisan pa sa account sa Bible nga nagbit-bit siya sa placard mahitungod kang Jesus Christ para lang yun makakita og makasabot ang katawhan nga si Jesus Christ mo'y nagbag-o sa iyang kinabuhi. Nahimong great leader siya mga igsoon sa usa ka pagtuo. Labi na kita mga kaigsunan kung atong masabtan nga wala kita nabuhi nining kalibutan na para lang sa atong kaugalingon kundi sa pag-reveal ngadto sa katawhan nga makabaton usab sila sa kaluwasan nga sama sa ato ang nakaplagan og atong nabatnan mga igsoon. Sa katapusan akong hangyoon alang sa pag-ampo, mag-ampo ta. Dalaygon og silimbahon na Dios ining taknaa, salamat kay Ginoo nga ikaw nagapanalangin ka namo, labi na gyud ikaw naghatag ka namo Ginoo sa tanang kadasig, sa tanang pagpahinumdom nga kinahanglan kami magabarog diha sa among pagtuo kanimo, sa among pagpangalagad, taliwala niini mga kalisdanan sa kalibutan karon. Ginoo, intak na kami naghangyo kanimo nga ikaw lamang magapanalangin kanamo sa tanang mga kaigsunan nagapaminaw, nagatan-aw nining takna. Niini nga broadcast, niini nga pagtuon. Ikaw magapanalangin kanamo Ginoo sa tanang bahin aspeto sa among kinabuhi. Maga-provide kanamo sa tanan namo nga kinahanglan. Labi na sa spiritual nga bisan pa sa grabing duot niining mga pagsulay sa palibot, mga paglingla sa palibot kami makahimo sa pagbarog sa among pagpangalagad. Ginoo ning takna ikaw magapanalangin sa mga kaigsuonan nga nagapadayon sa pagsuporta nini nga buhat. Labi na gyud sa mga listeners and also sa mga sponsors nini nga buhat Ginoo ikaw magapanalangin kanila. Sa mga nagkadaian nila mga pagpaningkamot sa kinabuhi, ikaw magapanalangin kanila. Labi na gyud sa matag usa ka pamilya Ginoo, ikaw magapanalangin kanila. Magapanalangin kanamo nga magapabilin kami sa pagbarog sa among pagtuo nga hangtod diha sa imong kaduhang pagbalik. Salamat Amahan sa imong pagtubag ninimo, pag-ampo ug pagpasaylo sa imong sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpabilin ining taknaa. Salamat kaayo sa inyong pagpadayon nga pagsuporta o sa inyong padayon nga mga pag-ampo kamo makahimo sa pagpadayon sa pagpadala padangat sa inyong support, financial support pinagi sa atong GCash number mo ang 0951-7949-211. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Nining taknaa mga igsoon, ato ang mga greetings na adinhi from Lourdes Saludo. Mayong gabi, Pastor Villaver and Brother Jomar watching from Lower Sugod, Valencia City, Bukidnon. Hello kaninyo mga igsoon. Annalyn Balingan Tumlos. Mayong gabi, Pastor V and Brother Jomar from Valencia, Bukidnon. Hello kaninyo mga igsoon. Brother Tommy Iyas or Brother Tom Iyas. Hello kaninyo mga igsoon. Good evening, Pastor V and Brother Jomar. Praying, yes. Mary Annalie Guerra, Sabatos. Good evening, Pastor.
and Jiki Abugan. Hello kanimo igsoon, Pastor. Good evening usab kanimo. Salamat kayo sa imong makanunayong pag-support nini nga buhat. Also Toots Costan, watching with or is watching. Sa laing bahin din ni mga igsoon, daghan kayong salamat sa inyo mga greetings. Pwede kayo mga kaigsoon makapabilin di sa inyong mga prayer requests sa atong comment box or comment section. And also sa inyong mga sa itawagan ni greetings sa mga atong mga kaigsuonan. Ma'am Genevieve Ubena, Lidenia Talitayan, and Grace Quezon also watching. Hello kaninyo mga igsoon. And also Brother Benz Ubena, hello kanimo, ang Ginoo magpanalangin kanimo. Mag-take mo siguro siya karon or ganina ba or ugma, kalimot ko kana sa to siya mag-take. Ang Ginoo magpanalangin kanimo sa imong exam. Adeline Baratas, good evening Pastor Villiver and Brother Jomar. Adeline Baratas also, good evening sa tanang mga naga-views. Hello kaninyo mga kaigsunan. Ed Liza Tabalos Gerodias, Midiana. Good evening, watching from Labun, Sulub. Esther May Rivera, good evening Pastor and Brother Jomar. And Ma'am Obena, good evening mga kapamilya. And Pastor V and also Brother Jomar, God bless you always. And many more. Napagod din sa pila ka Facebook pages na ito mga igsoon. Yung gabi Pastor, and kason sa may opinion nimo naitabo karon sa atong kalibutan. Like halos nga supply sa oil, gas, pwede ba tayo ko og national ID or dili? Mga kaigsonan, ato aning tubagon or ato aning ihatag mga pagtubag nini sa inyong pagpaminaw sa TSP ni sa tiyong sa paglaom ni Pastor V. Dito na to ihatag ni sa iya ng mga questions. And Justina Rinara, Diskaya, maayong gabi Pastor V o Brother Jomar. And many more. Daghan kay salamat mga kaigsunan sa inyong greetings and also sa inyong mga pag-ampo kanunay nini nga buhat. Karong Sabado magkuyog or magkita tanyo sa fellowship. Kauban na to si Pastor Villiver. Wala siya karon din sa atong Tabadno tungod sa di gud kalikayan nga mga hagit sa panglawas. Apan atong iampo kanunay si Pastor Villiver. Og nintak na mga igsoon akong hangyoon ang matag usa labi na gyud sa tibok Davao del Sur sa nag-support sa ato ang LCM chapter dinha sa sa Zamboanga del Sur. Inaton ta nga makita tanyo tanan dito mga igsoon atong ihatag ang tanan nato nga mga pagdayeg sa Ginoo karong sunod or karong coming Sabbath. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. God's behalf, we are sent to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That will birth, holding to God's word. The night is coming, don't delay. Dream of your lambs, shout and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back.